Sobrang traffic. Ayan. At saka malakas yung ulan. Ayan. Kaya dito na lang muna kami manonood sa TV. Happy graduation! Congratulations. Sa lahat ng mga pagpupuyat ng mga estudyante para magkaroon ng diploma, sa mga diskarteng ginawa. Tulungan mo nga ito. Ayan, okay na. So, sa lahat ng mga puyat, lahat ng cramming, congrats sa mga estudyanteng nagmamarcha ngayon. Lahat ng gastos. Sa lahat ng gastos. Ayan. Congratulations everybody. Congratulations na. Thank you. Congrats. Masters na ako. Master of of the S-Curves. Master Master of of the Technology Management yung course. Yeah, boy. Grabe, lakas ng ulan, oh. Hinaan natin ang aircon. Umuulan din doon sa screen. Boom. Tuhayag natin ang pagpasok ng mga chancelor ng ibang kasabing universidad. Mula sa UP Baguio, Chancellor Joel M. Adawe. Grabe, Negurot, Adawi. Adawi, non-moving and wala sa lan. Gurot ba yung Adawe? Oo, mga parang kakaibang apelyido, gaya ng Swanding. Yung pang norte. Dumugan. Tapos meron pa itong bago ngayon. Si General. Palagpagan po natin UP Los Baños Chancellor Jose V. Camacho Jr. Lakas ng ulan. Yung screen, umuulan din yun. Syempre. Open yan eh. Di basang-basa na yung mga klase ko dun. Oo nga, parang bakang sisiyo sila. Open yung... Akala ko yung mga parents lang open. Hindi. Lahat. Naku, makabasa na yung sapatos. Basang-basa. Dito na lang kayo sa sasakyan. Wag na kayo lumabas. Oo nga. Ako na lang. Sa college na lang kami. Oh. Ang lakas-lakas ng ulan. Sisingit to si Kasama rin natin Chucky. mula sa UP Open University, Huh? Dean Pinaflor Thailand, Maganda representing pala yung Open. Chancellor Joan Serrano. Yung kay klase ko, inaaya magturo dyan sa Open University. Ayan. Okay, I'll stop the video. Online lang yan, Ata, hindi ko sure. Stop ko muna yung video hanggang makarating kami doon. Sana pagka-park namin, tas papunta na ako sa amphitheater, wala nang ulan. Una, close up mo naman ako. Ayun, close up. Jesus ko. Ano ba yan? Hello. Bye-bye. Hello, baba yan. Babay lang. Bye na nga eh, kasi close na. Kasi malapit na tayo. Pangulo ng Sistemang Universidad ng Pilipinas. Hello! So ayan, nakapasok na kami ng UP compound. Hanap na lang ng parking. And thankfully, medyo umaraw. Oh, yeah boy. Diba? Medyo wala ng ulan. May konting araw. Hindi pwede. Kaya sarado naman. Ayan. Ay, bayang mag... Ayun, so kakatapos lang nung national anthem. Ayan. Dito po ako sa cellphone nanonood. Wee. Hinanan. Mga pwede dito. Ayan. Hindi ko alam kung saan may parking, pero sana meron. Hanap lang parking, tapos punta na akong amphitheater. Hello! Sa wakas! Nakapark din. Ayan na sila mami, papahanap ng parking. Ayan. Punta na ako dun sa park namin sa TMC. Yay! Graduate na ako. Gagraduate na ako. Morning! Sana kasama ko dito ng parents ko kasi lang need nila maghanap ng parking. Okay na rin. Thank you Lord for all the blessings.
Education noong time namin na hindi minahal si Aling Sumi. Ang dami kong shout-out Napakahirap pong sumulat ng speech, lalo na para sa university graduation ng UP Diliman. Para akong gumawa ulit ng thesis, kaya kinailangan ko rin ng advisor. Ang dati kong kasama sa GMA na si Jobart Bartolome ng UP Psychology Department at ng CMC o ng College of Media and Communication na ngayon. At ayon sa readings o mga babasahin na ibinigay niya tungkol sa mga konsepto ng loob at kapwa ni shout out ulit ni Dr. Virgilio Enriquez at ng iba pang mga pag-aaral tungkol sa psikolohiyang Pilipino. Shout out! Ang sense of self natin mga Pilipino naiiba sa kanluranin o Western concept. Ang loob ay kasama ng kapwa, hindi hiwalay. Katulad ng kagandahan ng loob. Kapag sinabing maganda o mabuti ang iyong loob, ibig sabihin, ganun ka rin sa iyong kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin maganda o mabuti ang iyong loob kung hindi mo naman pinagmamalasakitan ang iyong kapwa. Konektado o magkaugnay ang loob at kapwa. Parang UP, kadugtong ng komunidad o lipunan. Ramdam ang bawat kibot o sigalot nito. Siguro medyo aligned dito yung sinabi ng kaibigan kong doktor na ang reseta o prescription for happiness is to stop thinking about yourself, to get out of yourself and help others. Sa mga unang araw na sinubukan kong isulat itong speech ko ngayon, umulan ng mga missile at bomba sa ilang bahagi ng Middle East. Kaya napaisip ako, sa takbo ng mga pangyayari ngayon sa mundo at kahit sa ating bansa, paano ko kaya kayo mabibigyan ng inspirasyon sa simula ng inyong professional life? Hanggang naalala ko, nakasama kayo sa mga batch na sinubok ng pandemic. Zoom ang naging classroom kahit nung meron ng hybrid classes. Sabi ng COMELEC, marami sa inyo ang bumoto sa katatapos na eleksyon. Bagamat hindi pa masabi kung meron na bang matatawag na youth vote ang Pilipinas. Gayunman, you guys made the difference. You were significant influencers. You are inspiring. With your voice, baka naman meron ng pag-asa. Sana kayo ang matagal nang hinihintay na pagbabago. Swerte rin palang inyong batch dahil sa pandemic, hindi na kayo ni-require na mag-bootcamp. Otherwise, the data is daunting. For 2025, only 13% or only 13 out of every 100 students who took the UPCAT passed. It cannot be denied that a UP education is a privilege with the best teachers and learning resources. And, may I add, lambing lang naman to, at the expense of Filipino taxpayers, kahit yung mga hirap sa buhay. Oo, sinusumpatan ko kayo, kinokonsensya. Gentle reminder lang naman. Imposibleng hindi nyo sila mapapansin. The faces that you see on the streets, struggling to get to work, to make both ends meet, or just to make it home. Maaring kayo rin mismo at ang inyong mga magulang, day in, day out, mga mandirigma sa kalsada at sa buhay. Oo, mataas ang expectation sa bawat isa sa inyo. Hindi para kayo'y mag-feeling entitled o superior, but to be humble and thankful.
UP kayo. Huwag maging mayabang. Magpasalamat, maging mapagkumbaba, stay grounded. Hindi tayo na iba o nakaangat, kundi kaisa ng komunidad at ng lipunan. Trite but very apt sabihin, literally and figuratively, UP Diliman is a breath of fresh air. From my own experience, there is always a thing or two that inspires here. Kung hindi ang mga sunflower that bloom just in time for the graduation, it's the husband and wife who feed stray dogs sa likod po ng mga tindahan ng prutas sa may City Garcia. Or some students near Project NOAA who feed stray cats naman. Or the families that picnic in the grass during weekends. Pag may trabaho na kayo, dalawin niyo pa rin sana ang campus. Tinanong ko si Vice Chancellor for Community Affairs, Jermin Agpawa, kung bakit ako ang napili niyong maging speaker sa inyong graduation. Kung ang hanap niyo kasi ay inspirasyon, kaming mga journalist siguro ang pinaka-least inspiring. Madalas nga, bad news o mga malungkot na kwento ang hatid namin. Kasi raw, interesado kayo sa aking mga balita at kwento, na sa akin namang palagay, pwede nyo nga rin kapulutan ng aral. Heto na ang storytelling 101. Before March of 1989, chika o kwento sa akin ng isang enlisted man o sundalo sa press office ng Camp Aguinaldo na meron palang lugar sa karagatan ng Palawan na tinatawag na Spratly Islands. Siyempre, alam nyo na rin yun ngayon. Pero noon, kaunti pa lang ho nakakaalam at wala pang Google o ChatGPT. Ayon kay Sarge, hindi ko na po siya papangalanan, itinapon siya sa Spratlys bilang parusa nung siya'y nag-misbehave. Those were his own words. Iba na ho yata ang pagkakaroon ngayon ng militar. Sumakay kami sa maliit na eroplano ng Philippine Air Force kasama ng mga tiga-COMELEC na mangangasiwa ng pagboto roon ng mga sundalo. Kaso hindi nakita ng aming mga piloto yung isla ng Pag-asa. Pagbalik namin ng Puerto Princesa City, nag-drift, yun po yung ginamit na term, daw kami. Sa madaling salita, nalihis ang daan sa ere o nawala. Ang problema, wala pang modernong navigational device ang eroplano at halos naubusan na rin ito ng gasolina. Akala po namin katapusan na namin, kaya nag-iyakan na kami at nagdasal. Pero ang bait talaga ni Lord o masama kaming mga damo. Dahil out of the blue, may nakita kaming isla with an airstrip. Nakaligtas kami. Pero dahil wala pa noong cellphones at satellite phones, medyo natagalan bago yun nalaman sa Manila. Kaya ipinagdasal na raw kami at inihanda na rin ang aming obituaries. Ang headlines nga ng dyaryo nung nakabalik kami, Jessica, back from the dead. We live to tell the story. Nakapunta rin naman po ako ng ilang beses sa Spratlys na hanggang ngayon nga'y hot issue. Moral of the story, bukod sa may value ang pakikipagmarites ko sa isang sundalo, relationships are important. Your lives will be richer if you include people who are not like you. Reach out to more people. Get out of your own circles or silos and echo chambers. Sa panahon ngayon na lahat tayo meron ng boses na pwede pang i-amplify o palakasin sa pamagitan ng social media, kailangan din nating makinig and listen well. Magugulat kayo sa mga pwede nyong malaman. Sa mga papasok sa negosyo o mga kumpanyang naglalako ng produkto o serbisyo, that's your marketing research. Sa mga gustong sumikat dyan, kaway-kaway, mga content creator. Uy, kaunti lang. Those are your followers or fan base. Sa amin sa media,
it's knowing our audience or demographics. Sa ibang mga profesyon, it's knowing your customers or clients and their wants and needs. They are the people you will serve. Matuto tayong makibagay at makisalamuha, makipagkapwa. Again, loob at kapwa. UP at ang komunidad o lipunan. We are the equation. Kailangan magkasama. Minsan may tumawag sa akin na Calamity Jess. Puro raw kasi kalamidad o gulo ang aking mga coverage. Maligalig rin po kasi masyado ang bansa noon. From coup attempts in the mid-80s to the 90s. The most tragic calamities and disasters. Sa aking coverage ng gera sa Afghanistan noong 2002 at sa pareho ring taon ng Israeli-Palestinian conflict, nakita ko na sa gera wala talagang panalo. At ang laging talo kung sino pa yung mahina ng at maliit. I interviewed victims with no one and nothing left after the strong earthquake in Baguio in 1990, the devastating floods in Ormoc City, Leyte in 1991, and Super Typhoon Yolanda in Tacloban in 2013. Maaga pa lang, nagpahiwatig na ang kalikasan. Climate change is real and here sooner than we thought. Sa isang iglap, ganun-ganun lang pala, pwedeng mawala ang lahat-lahat, lalo na ang pinakamamahal sa buhay. Sabi ko noon, how could fate be so unkind? But people do move on in spite of everything. Survival, after all, is an instinct. It is what we are wired to do. At kapag nasa bingit ka pala ng peligro o kamatayan, when your life is on the line, you draw strength from other people. Huwag lang may isang panghinaan ng loob at lahat kayo bibigay. I cannot claim sole credit for my body of work for the past 4 decades. That also belongs to every single person I have worked with at sa mga nakasama kong nakaligtas sa pinakamahihirap at pinakadelikadong assignment. Kapag kayo'y nagtatrabaho na, pahalagahan nyo rin po sana ang inyong mga katrabaho. Mula sa mga maliliit hanggang sa mga bossing. And never, ever take advantage of the weaker and smaller among us. I would not have stumbled on another story, Kidneys for Sale, if an old acquaintance did not trust me enough to lead me and my team to one of the poorest neighborhoods in Tondo, Baseco Compound, where poor men were selling their kidneys to be translated to patients who have the money, including foreigners. Because of our expose, government now regulates kidney donations. Bawal na, di umano, ang kidneys for sale. Update, marami pa rin ho ang nagbebenta ng kanilang kidney. And based on our latest story on the same issue, sa tulong ng mga sindikato, napapaikutan na ang batas. 40 years and counting, what have I learned? Paulit-ulit, parang nare-recycle lang ang ating mga problema. Hindi nalulutas, nadadagdagan pa nga. That's why we should not stop asking questions. Huwag matakot o mahiyang magtanong. In all of my 40 years as a journalist, 8 presidente na ang aking na-cover. With the exception of President Ferdinand Marcos Sr., who I covered 1 year before he was overthrown, and also while in exile in Hawaii, lahat sila na-interview ko. Yun lang, naranasan ko ring ma-walkoutan, mapahiya, mapagalitan, madabugan, at mabash. Please don't get me wrong. I'm lucky to have been given access to power and a chance to ask our leaders the hard questions na tinatanong din ng bayan. Kayo rin, huwag kayong titigil na magtanong.
dumami raw ang mga bilyonaryo at milyonaryo sa Pilipinas. Pero bakit marami pa rin ang mga mahihirap? At malawak ang agwat sa pagitan nila sa mga mayayaman. Mahirap nga ba talaga ang Pilipinas? Gayong limpak-limpak ang nananakaw ng korupsyon. 20% of the national budget according to estimates. And that easily translates into billions or worse, trillions. Isa pang tanong, ang mga magkakaapelyido sa mga billboard o tarpaulin sa kampanya. Bakit proud pa yata sila na ang mga nasa pwesto sa gobyerno ba ay namamana? O para na nilang napatituluhan? Eto pa, bakit kulang na kulang pa rin ang mga oportunidad sa ating bansa? Para sana, hindi na kailangang mag-abroad ni tatay, ni nanay, ni ate o ni kuya, at sa malamang, pati ang ilan o marami sa inyo. Shout out lang po sa ating OFW parents and families dyan. Saksi po ako sa kagandahan ng inyong loob. Saan mang bansa, kahit hindi magkakilala, basta mukhang noipi, pag nagkasalubong, magbabatian ng kabayan. At alam nyo ho, tuwing meron kaming i-feature sa aming programa ng mga nangangailangan, ang dakilang mga OFW o Global Pinoys ang nangungunang magbigay ng tulong. Kaya, ikayang jayas natin yan! Gusto nyo ulitin? Kaya, ikayang jayas natin yan! Yay! Mabiyayaan man kayo, sana all, ng komportableng buhay balang araw. Magtanong pa rin sa iba o para sa iba, lalo na ang mga nangangailangan. Hindi ba kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi tayo, sino? Be disruptors for good. The status quo is not okay. The system is broken. We need to keep asking the hard questions. Kung libre namang mangarap, dapat malaya rin tayong makapagtanong. Hindi ba? Wala na po yung mga nagpo-protesta tuwing graduation. Inaantay ko kayo, yun na yung cue nyo. Sayang. Honor, excellence, at ngayon, nadagdagan ng service. Special shout out at thank you, President Gigil. Nakabawi na ba ako, President Gigil? Natawa si Carla. Para madaling tandaan, HES, Honor, Excellence, Service. Pwede rin namang SHE. For Service, Honor, Excellence. Basta dapat mauna ang honor before excellence. Hindi pwedeng excellence before honor. Sabi ni Maring Winnie o ni Professor Emeritus Winnie Monsod ng School of Economics, kaway-kaway, na naging teacher ko rin sa Econ 11. Honor and integrity sa paghahanap ng katotohanan o sa pagtupad sa trabaho o tungkulin. Never ever compromise your integrity. Be honest in all that you do. To our dear graduates, sorry sa pressure, but we put our hopes on you. Be like the sunflowers blooming now. Follow the sun. Do not be afraid to start from scratch or nothing. Nung ako'y nagsisimula, para lang daw akong pinabili ng suka. No one becomes an expert overnight. And to learn is to fail. So keep trying. Don't crumble or don't get crumpled katulad ng nangyari
na scripts o kwento. Daming hugot, no? Sabi po nila, fragile daw kayong mga Gen Z. Sabi ko naman, woke sila, connected 24/7. Sigurado ako, they know more than us. You have the skills, the tools, and the technology. Use those for good. But yes, toughen up, persevere, and endure. Grit, maging matatag. Walang madali, pero wala ring imposible sa buhay. Like many of you, my journey to UP was not easy. Hindi bet ng tatay ko nung una. Dahil, ay, nagtangkang di ulo na. Ilocano. That's Ilocano for napakatigas daw po ng ulo ko. When ako. For a big part of my life, I felt shortchanged. Having lost my mom to cancer when I was only 8 years old. But my work taught me that life is too fleeting and much too precious to dwell on what I don't have. And when I look back at where I came from, a small town girl who didn't have much, UP was a level playing field. I hope the university will continue giving students from the provinces and also public schools chances to qualify. Ano ngayon kung UP kayo? Kapag may nagsabi sa inyo nito, huwag ma-trigger. Don't take it as an insult or a shame, but a gentle nudge, challenge, or reminder na yes, UP tayo! What a blessing! But it is also a responsibility. Maging karapat-dapat na scholar ng bayan. It is my honor and privilege to speak and be with you today. Congratulations, graduates and parents! Go rock the world! Thank you, Miss Jess. Nadali niyo yung magagandang points. Maihihirit lang Social ako. relevance. Mahirip pa isa. Pagkatapos ng programa natin, pwede ho ba akong makipag-selfie o groovy sa inyo? After ng program, para hindi naman ma-violate yung tradition. Let's do it orderly and per college. Lapit lang po kayo sa stage. Okay ba sa inyo yan? Tapos, yung pong mga kuha ng camera namin, ipopost po namin sa KMJS Facebook page. Sama niyo yung parents nyo, ha? Pwede niyong kunin yung pictures from our FB page and feel free to post and share. Thank you po! Thank you, Miss Jessica Soho. Ayan, Napaka-relevant. content kayo ngayon ng KMJS page. Napaka-relevant yung mga topics na discuss. Pero alam nyo, Pagkahikan nilang akademikong unit at ng Konseho ng Universidad ng Pilipinas Diliman at pinagtibay ng lupon ng mga rehente. Mukhang malidilim mo yata ng race. Wait lang. Ayon sa batas Or may space ng pa dito? Republika ng Pilipinas Kasyang-kasya pa. at sa kapangyarihang kaloob sa atin ng tumon ng mga rehente ng universidad, inilagawan ko sa inyo ang mga degree at titulong inirekomenda para sa inyo. Lakip na ang lahat ng karapatan, karangalan at pribilehiyo, pati na ang mga responsibilidad na kaakibat nito.
Consumato Pest. Pagbati. Yun na yun. Paalipay sa inyong dalan. Maraming salamat po, President Jimenez. Ito na. Bilang tanda ng inyong pagtatapos, maaari na ninyong ilipat ang inyong mga sabay mula sa kanang balikat papunta sa kaliwa. Isang mainit na pagbati sa lahat ng mga pagtatapos ngayong 2025. Mabuhay ang UP Diliman! Mabuhay ang Universidad ng Pilipinas! Pati at congratulations po muli sa inyo. Muli, congratulations, UP Diliman Batch 2025! Mabuhay mga bayan! Maaari na pong magsiupo ang lahat. Okay, pwede na umupo. Ng pagtatapos. Song para sa parents. Song para sa parents, mapa. Ah? Meron ka na ba? Ah, sige. Thank you. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwede ikaw muna aking nagpangamba? Dahil ikaw ang aking puta sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking pangina. Huwag mag-alala, ibigin na iyong mata. Pahinga muna, ako nang bahala sa sarili sa iyong nagawa. Pahinga muna, ako na. Papa, naaalala mo ba ba? Kung ako ay bata pa, di ba? Aking gusto yung hinanda sa mga bagay na ang buhay ang may dala. Tarang ko yung bawat payo at hanggang sa dulo magkalayo man tayo. Ako'y tatayo, pangako tatayo. Laging ikaw aking paan sa tuwing na ako'y gagawin. Nasa nila na aking pangina. Mag-alala, ibigin ang iyong mata. Pahinga muna.
lang ako nga. Huwag mag-alala, hindi lang yung mananahan na muna. Ako ang pangalan, basta natin yung nalawa ka. Mahina muna, ako lang. Thank you. Shout out sa mga atin! Okay, currently po, naghahanap kami ng way palabas ng UP. Anong masasabi mo diha? Mahirap. Wait Gamitin mo yung yung mic okay, ni mo. Okay lang. Okay lang. Anong Hindi masasabi naman mo? madali. Ikaw nanay sablay. Ako okay lang kasi busog na ako. Kinain ko yung isang croissant na may tuna. Tuna. Ham and cheese yun eh. Ay, orange cheese ba yun? Hindi parang tuna eh. Na, Wala man. ito. O ikaw, Papa. Ay, hindi mo pa pala nauubos ah. Kugan aman niya ata yan pa. Ano po ba naman? Saan pupunta to? Expander. Rosaris to. Salis. Ay, Roses pa. Hala, hindi niya alam kung saan Roses siya yan tayo pupunta. kumanan, di ba? Sabi sa atin, kakanan tayo sa Roses. Kaninang galing Doon. tayo dun sa sa malaking kalsada. Naligaw kami. Oh, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Eh, hayaan mo na siya kasi nag-iisip, hindi taga dito. Uy. Sa bagay. Ayan, nakapag-desisyon na siya. Siguro tinignan niya yung Mapa niya. Google Maps. Tinigyan niya si Luis. Sige, bye vlog. Ito naman nasa likod. Hello. Yan. Yan na po sila. Adakyo family. Ano? Maliit sabi ko. Alin na kayo? Nag-bless na sila. Oh, video to. Smile. Tara na. Marami ng tao sa Tongyang. Thank you. Punta na po kaming Tongyang. Mamaya na lang ulit. Bye. Nasaan na sila, Julie? Si Lunglong lang yung ready, oh. Maluwag, oh. Ito para, si Bang medyo ready din. Nasaan na sila, Papi? Ito. Okay, kakain na kami. Tongyang. Uy, dito kayo. Sama kayo sa video. Saan? Dito? Dito, ayun. Dito ka. Ako po sa Tongyang. Hindi pala kita yung Tongyang. Ayun yung Tongyang. Nasaan sila, Papi? Baka hindi pa nakasakay sa elevator down. Pag wala, abe tayo. Ay, ayun, kasyang-kasya. 1, 2, 3. Okay. Okay. Ay, may ube. Ang saya. 3.
hot pot dito ha, iluluto.